And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, how shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabay. Take therefore no thought for the morrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pagpala, magturo sa amin, ang dapat natin maintindihan, mas malalim pa, Panginoon, at may sa puso, Panginoon, ma-apply mga mahalagang katotohanan sa aming buhay na sinabi nyo sa salita na dapat makuha namin, tanggapin at i-adapt, Panginoon. I pray kayo po manguna, pangunahan niyo po yung lingkod, bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Nahanap ako eh. Tignan nga. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Title po natin, actually, hinahanap ko yung marami na po tayong preaching. Kasi yung iba, maaga, dati pa. So, title po natin, ang tema natin ngayon, priorities. Kasi alam niyo yan, di ba? Yung sinend ko sa inyo. May the famous verse. Ayan, pangkanta. Kahit Catholic, kinakanta yan. Kasi nga, King James pa yun, kinakanta nila. Amen? Amen. Kaya, ano yan eh. Hindi na sila pwedeng sabihing Old English yan eh, kanta nga yan eh. So, ang tema natin about priorities. Alam niyo yung priorities, di ba? Amen. Sinong mauuna? Eh, bago nga yan, ano yung mga title natin last time? Wala sa ko eh. Sino nakakaalala? Yung about priorities. Ano? Hindi ko na ba't di lumalabas dito sa akin? Ano? Yung may peace. Nalala niyo yun? Gandang umaga po sa lahat. Ano, bilisan ko na lang. Title po natin ngayon, No Worry, Priority. Subtitle, When We Seek First the Kingdom of the Will of God. So, malaki tayong sermon kanina. Pero this time, ay kunin natin yung Matthew 6. Which is the worry chapter. So, tingnan natin yung mga meaning na worry. Of course, ito ay nag-worry. Ina-afflict yung sarili, nag-iisip ng wala namang kabuluhan. So, minsan, okay yun. Minsan, sabihin, pag nag-worry ka, importante sa iyo. Pero, pag worry kasi talagang negative na. So, actually, sa chapter natin, ang term dyan is, take thought. Okay, iniisip mo. So, again, di masamang mag-isip. So, mali na. Wala na sa lugar, pangit yun. So, priority, importante, ano yung inuuna? Seek, hinahanap, first, una, kingdom. Ano kingdom? Kaharian. So, obviously, pag kingdom of God, kinalaman dyan, lalo nung panahon na nila, pangkain natin ngayon. Lahat na may kinalaman doon sa, pero pinaka-leader, of course, yung king. So, ano nangyayari? Yung gusto ng hari. Sinabi kingdom of God, may kinalaman sa kaharian ng Diyos. So, of course, yung may importante sa kanya, regardless kung anong importante sa tao. Okay? And then, alam niyo na yung will. Of course, yung gusto ng Diyos. Kaya ulitin ko, ang title natin, No Worry, Priority.
Subtitle, When We Seek First the Kingdom and the Will of God. Objective natin, para hindi tayo makapag-decide. Ano ba gagawin natin? Simpleng bagay, alam na nga, hindi pa mapagawa. Mayroong nagwo-worry ka kasi. Ngayon may mga legitimate worry, pero madalas hindi. Anong gagawin ko? May ganyan. Nasabi kami sa pag alala niyo kwento ni Juan, tsaka ni Juan Pedro na naman, yung isa, nag-church. Iniisip yung kapatid niya, nakahuli na ba na isda? Nanghuli na isda, ano kayong preaching? Kung nanghuli ka muna, inagahan mo, o pagkatapos ka na lang ng isda mo, huwag niyo pagsasabayin. At ang maganda din sa ating ngayong umaga, yun talaga tutumbukin natin. Nabanggit ko kanina na, ay di na record yun. Basta yung mga natakil na natin, importante, family, church, soul winning, kapayapaan, ano pa? Yun na yun. Okay. So, dito tayo ngayon. So, ano yung mga points to consider in set? Ano pala yung sabihin? Set. Ano siya set? Tinatalaga. Dala sa ating na ano yan kasi, sa King James, ganyan ng ano eh. So, yun yung mga sinet sa Bible, yung mga in negative, yung mga groves, yung mga Diyos-Diyosan. Sineset yun, ginastos sa nila yun. Ano mga sineset? Pwede rin namang, ang sabi nung, I will set no wicked things before my eyes. Ano sabihin nun? Huwag ka nakatutok sa mga bagay na, bastos, sa Job yun eh. Kasi pag sinet mo na yan dyan, yung utak mo maapektuhan. Ano pa yung mga sineset? Sa Bible. Hari, set up, di ba? Naalala niyo yun? Sinet yung kaharian, yung hari. Set up a man, di ba? Saan yun? Yung ano ata, yung sa David ba yun? O yung Bible question ata yun eh. Ayan, so alam niyo yung sabihin na set. Kaya ngayon, setting priorities right, yun ang gusto natin eh. Kaya dapat yung priority mo, naka-ano na yun, naka-set na. Di na mawawala, di na mararambol ulit. Next year, iba na. Para kang may ruleta. Ano importante? Ang Diyos, mamon, ano ba? Bata, anak ko, lusugan. Set mo na agad. Set mo na sa utak mo yan eh. May games ako na gano'n eh. Ino-order mo lang. Sa utak natin gano'n yan pag may na-encounter ka. Anong gagawin ko? Labada o church? Set mo na agad yun. Pag may pumasok doon, parang nagsosort ka lang barahay. Baraha tuloy na. Ng papel na lang. Pages. So, minsan ako, nag-sort ako pages. Ito, yung mga every year, ino-compile ko yung mga resibo. Di ko alam bakit. Ito ba yung May? Ito yung anong year to? Parang pangalan nyo rin. Pag nagsosort ka sa Bible quiz, ano yung mataas? So, iset natin yung priority. Anyway, ano yung mga points natin ngayon? Number 1, ang haba, Verse 24 muna. Tapusin ko itong umaga, ngayong umaga. Sabi dyan, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. So isa sa mga naisip ko, dating bata pa akong Kristiyano, naisip ko, ba't naman sinasabi dito na hindi pwedeng isa? Pwede bang dalawa? Pwede ba sila na lang? Pareho, importante sa akin ang pera, importante sa akin ang Diyos. Pero pag binasa mo yan, intindi mo, hindi eh. Kasi nga, priority nga, pwede mo equal. Kahit saan niya hindi pwede. Kaya ang point natin dito, number 1, practice pronouncing sound judgment in determining which is more important. Ulitin ko Sa English, practice pronouncing sound judgment in determining which is important. Proseso to. May mga darating na bagay, evaluate mo, importante ba to? Gaano ka-importante? Hindi lang black and white kasi, importante o hindi, ganun. Hindi, may point system ka pa dyan. Di ba? Dalawang tao dumating sa buhay mo.
Yung asawa mo o nanay mo? Sino importante? Ha? Nanay. Asawa. Mag-rumble na kayo. Hindi. Sino yung nanay? Hindi ito botohan. Okay. Pero importante, nanay. Kaso, may asawa ka na eh. Bumubuo kayo ng sarili niyong asawa. Aalis ka nga doon. Kaya nga sabi sa Bible eh. Mag-asawa ka, aalis ka, iiwanan mo ang iyong nanay at tatay. At ikaw ay makikisama sa iyong asawa. Hindi, pareho eh. Hindi ka pwede. So, kailangan tanggapin. Ngayon, proseso yan. Ano pa? May dumating kang trabaho. At the same time, ikaw ay magulang na. Sino importante? Anak o trabaho? Sabi ng anak mo, tay, gala tayo ngayon. Sabi ng ano ngayon, may pasok. Sino importante? Anak o trabaho? Nakita niyo yan. Di ba? Kung importante yung anak, kung iniwanan mo na sa anak, sa misis mo, for example, kumakain naman siya. Kasi hindi siya importante yung gusto ng anak mo sa ngayon. Yung gala sa trabaho. Kasi kung wala ka rin pang gala, kung wala kang trabaho. Nakita niyo yan? So, ang sinasabi kaya, ulitin ko lang ha, practice pronouncing sound judgment. Dapat mag-husga ka, ano importante, hindi. Kasi pag hindi ka makapag-pronounce, ay bahala na kung sino mas maingay. Lalo sa amin sa trabaho, gano'n, meron pa kaming quadrant dyan eh. Ito yung mga importante na hindi urgent. Ito yung urgent na importante. Ito yung hindi importante, hindi urgent. Ano man yan. Dapat alam mo kung sino yung unahin mo. So, setting priority, kaya number 1, kaya sinasabi niya, you cannot love or serve God and mammon. Kasi pag service nga, importante, may tumawag sa'yo, pareho. Ano yung mammon? Ano lang yan? Parang riches. At maniwala kayo, ang dami nagsasabi, mga loko-loko, ang Diyos ko, pera eh. Kasi kita naman sa lifestyle nila eh. So, pag puro pera ka, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Ganon din pag maglilingkod ka sa Diyos, minsan kahit di ka kumita, ano ka pa, ito yung paglilingkod sa Diyos kahit di ako magkapera o mabawasan ako. Dahil naglilingkod ako sa Diyos, hindi ko isipin pera. Dahil pag mag-mission ka, iba ganon. Pera agad. Magkano ba support niya? Sigurado ka ba support mo ako? Ganon yung iba. Ano maglilingkod sa Diyos nun? Okay, yun lang number 1. So, some point dyan, accept the fact that some things are more important than others. Medyo simple, no? Pero kailangan intindihin mo yun. Hindi mo pwede sabihin, pareho lang, hindi ako mag-priority. Pareho lang kayo, mga politiko, ganyan na. Pero actually, sinasadya nila yun, nanloloko yung mga yun. Pag sinabi, pareho kayo pareho lahat ng tao. Si Tanchi, nag-ano ngayon, prayer breakfast, alam niyo ba yun? Ay, may sinira ko. Kasi pinakinggan ko kasi siguro natuwa rin ako kahit pa paano. Pero alam ko na yan eh. Sa Amerika nagpauso niya lahat ng andon, mga kulto yun. Kunwari, ano yung niluto mo na eh? Ang amoy. Sana ako kay Tanchi. Kahit si Abante na naalala ko sa kanilang, kaya di ba yung, ano ng baptist yun, kaya sinabihan, yabang pa nun eh. Ikaw ba, ligtas ka na, ginanong pa eh. Kaya ibang baptist tuwa, kaso, sagot ba naman ng ano yun. Solvin mo doon. Personal. Siyempre, mahihiya yun. Kaya ayoko ng gano'n, nakakabuisit eh. Lahat tayo ay anak ng Diyos. May mga pari doon, may mga kompleto po sa kulto yun, pag prayer breakfast. Kasi nagkakaisa sila kunwari. And no, you cannot serve two masters. Kaya lang sabi, sa bahay, ang sunod, ang tatay. Amen? Imagine pa nag-conflict yun, sino mo sunod? Sabi ng mga anak ko, sinong sunod? Dalawa, isa sabi sa kaliwa, iba sa kanan. Magkakagulo kayo. So again, nasabi ko na, accept the fact that some things are more important than the other.
Huwag ka magsasabi ng definitely kahit saan. Meron sa referee, meron sa game, may referee. Naintindihan niyo ba yung first point natin? Kaya kailangan mag-judge ka. Hindi masama mag-judge. Alamin mo kung sino yung dapat mong unahin sa mga particular situation. Yung number one. Kasi hindi ka makapag-set ng priority kung hindi ka marunong mag-judge. Or, sabi mo, hindi, kailangan yan eh. Ito na lang, sa church na lang, pagpunta sa church. Sino punta natin? Church o gala? Alam mo na yun. Pero pinuntahan ka ng kaibigan mo doon. Sinabihan ka pa. Gala muna tayo, tapos punta tayo sa church pareho. Ikaw naman, sangatanga. Sige, maaga pa naman eh, na-traffic ka ngayon. No? Yung dapat alam mo yun. Iseset mo na yun. Ito yung priority ko, wala na akong ibang unahin. So again, ang priority, hindi lang yung 1 and 2, black and white. May maraming level yan. So anyway, number 2 tayo. Number 2. Verse 25, sabi niyo, therefore I say unto you, take no thought for your life. So huwag ka na mag-isip. Pwede ba yun? Yun ang sinabi. Pero kunin natin anong ibig sabihin niya. Anong yung kakainin mo? Masama bang mag-isip ng kakainin? Diba? Katulad yan, naamoy natin. Ano yan? Niisip ko tuloy ngayon. Huwag mong isipin, naamoy ko for Lord eh. Huwag mong isipin eh. Ibig sabihin, ibang context ito. Ibig sabihin ito nga, kung nag-set ka ng priority, pag ano bang bagay na minsan hindi ka nakakain, katulad soul winning. Kahit basically trabaho. Minsan malilipasan ka ng gutom kasi hindi mo alam. So ano pipiliin mo? And then basically dalawa lang actually yung bagay na binanggit dito. Makalaman lang muna. Pero para maintindihan natin sinasabi niya spiritually later. Pero dalawa, what you shall eat, you shall drink, pareho lang yun. Ibig sabihin katawan, yung kakainin. For the body, what you shall put on. So kinakain, tsaka dinadamit. O, dito tayo sa damit. Importante ba yung dinadamit? Pero sa palagi yung mauubusang yun ang tanong eh. Dati sinasabi sa okay, pag pumunta ka sa okay, para nakikiusap na sa iyo yung utang na loob, bumili na kayo! Nakita nyo ba? Eh ako, yung cabinet namin kulang na. Alam nyo yung damit namin, andyan na lang sa lapag. Minsan, hindi ko alam, mautuwa ako, maasar ako eh. Kasi minsan tayo mga, alam nyo, hindi na tayo mapoma. Okay pa yun, ayos pa yan eh. So, lalong hindi mo dapat isipin, baka wala kang susuot. Wala kang kakainin. Ayan, di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Kung di ka naman sobrang tamad at di ka naman may taong walang makain talaga. Halos, pastor. Pero, meron pa rin. Sa US nga daw, tinatapo nila yung pagkain eh. Literal. Kasi ang style nila, basta produce lang ng produce. Ginawa nilang maayos yung paano mag-produce. Dami nasasayang. So, sabihin, ang Diyos nag-provide na sa atin. Ganun din kahit sa Pilipinas. At obviously, ang sinasabi dito po yung wala akong kakainin niya. Katulad, kami mga pamilyado, ganun lang iniisip namin. Paano pag nawala akong trabaho? Yan, nagkasakit. Nabanggit sa inyo last time, di ba? Ubo pa lang to, ubo pa lang yung sakit ko, sabi mo yan. Paano magmamatay ka? Paano na kami? Ganun yung minsan worry natin. Amen? Amen. Hindi naman kailangan. Mag-isip ka kung paano mabuhay, pero yung nag-worry ka na, ito yung yung point ko lang dito sa number 2. Kasi nilista niya dito. Kasi isang ganito. Kaya tayo nag-worry. Paano yung paano? Ilista mo lang. Anong worry mo? Pagkain, lagay mo. Inumin, ganun din halos yun eh. Isusuot ko. Pang matrikula, ano ba ginagastosan? Sa gamot ako, gastos ko lang sa gamot ng last Friday. 3,500 agad yun. So, paano kung bigla-biglang ganun?
Eh baka ano, nagkasakit ako, wala pa nga. So, isa sa point ko, determine mo, ilista mo, and then makikita mo, una, yung mga hindi mo alam kung dating o hindi, napakarami na kung talagang dumating wala kang magagawa di ba? Biglang nagkasakit lahat, bumaha pa, nanakawan pa kayo, sunugan pa kayo, pwede ba mangyari yun? Pwede, pero grabe naman na binigay sa'yo lahat yun. So, ba't ka ba mag-worry? Kaya point number 2 ko lang, ilista mo, i-determine mo yung mga importante. And then, ano yung order of priority? Ano daw yung basic ng tao? 3 lang naman yan food, shelter, and clothing. Pag meron ka na nun, buhay ka na. Buhay ka na. So yun, categorize accordingly. So parang hindi ka mag-worry. Nakalista na, kinategorize mo na. Pasok din naman lahat yan dyan. So, ayan na pag-usapan natin. Setting your priorities right in life. Number 1, dapat tanggapin mo na hindi ka pwedeng ano sabi lang, fence sitter. Dapat alamin mo kung sino paglilingkuran mo. Diyos ba o sarili mo? Diyos ba, demonyo? Siyempre wala naman sa demonyo pero pag sa sarili mo, domain ng demonyo yan. Gusto niya maging makasarili ka. Pag hindi mo piniling paglingkuran ng Diyos, tapos ka na. Basta pwede dalawa. Actually, pwede naman yun. Pero hindi, sa Diyos ka maglingkod. Kaya nga, Matthew 6:33, bibigyan din ng Diyos yung para sa'yo. Mahina ba yung dating? Mahina talaga akong magsalita. Bago po kasi ito Kasi yung isa nga medyo may damage, di ba? Dali. Ayun. Hello, check. Okay. Number 3. Tapusin natin ngayon itong umaga. Ano sabi sa 26? Dito yung magandang point. Behold the fowls of the air. Ang galing ng Diyos. Tinuturuan niya tayo. Paano mag-set ng priority? Paano hindi ka mag-worry? Bigyan tayo mga example. Saktong-sakto po ito. Paano kung di mag-worry? Ito, number 3. Tingnan mo ano yung behold. Parang last Thursday, ano yung behold? Behold my servant, di ba? Kay Jesus yun. Ngayon naman, paano di ka mag-worry? Tingnan mo daw yung mga ano yung fowls? Sino nagtitingin ng ibon dito? Ako, pinapasok ako doon sa taas kasi nga, in second floor, isa pumapasok yung mga ibon Ang sabi ng Diyos, tingnan nyo nga yung mga ibon, hindi nagtatanim, hindi rin umaan hindi rin sila gumagawa ng barns. Pero ang inyong tatay sa langit, pinapakain sila, tapos, hindi namamatay. Nakakita ka ba ng ibon na pagkain, yung gutom na gutom, walang makain, walang makita, sobra-sobra pa nga Alam nyo ba yon? Ganon din tayo. Basta wala akong makitang pabaho. Gusto mo, baka hindi ka naghahanap. Kahapon may namamalimos na naman dito. Palibhasa church to, kala nila ganon tayo. Isip ko lang, may kapitbahay ka ba? Sabi mo, linisan ko yung ano nyo, bigyan mo lang kahit magkano. Makatatlong ganon ka sa isang araw, sa palagay mo, gutom ka. Ba't ka namamalimos? So, kinukumpara tayo sa ibon, again, hindi sila nagtatanim, pero buhay. Ibig sabihin kung ano lang makita. Kaya number 3, ano sabi dyan? Observe. Yun lang, tuwing dito. Tumingin ka nga sa church. Actually, kaya nga ang ganda sa church. Alam yung bakit kompleto dito sa church? Bukod sa tinuturo ng husto, inaral, yung mga analysis ito, pinasa na rin sa amin, papasa ngayon sa inyo. Pero isa pa sa church pala, mag-observe ka pa lang. Kaya ang subpoint ko dito, attend, involve yourself in real people who have true testimony of God's providence. Ganito yan. Mare, si Pastor, magpapagatas ako, mahal yun. Di ba sinabi ko sa inyo yan, yung 500 sa pagbaguhan ka lang,
bago kang may asawa, 1 linggo 500 na gatas. Walang sala yun dapat kasi anong gagawin mo doon? Papainumin mo ng tubig yung bata. Hindi, gatas yan. So, obligado ka nung may 500 a week ka, bukod sa dati mo na kinakain. Sabi ko, paano to? Tiwala lang, amen? So, minsan, pag masipag ka naman, may kapitbahay ka naman, may kamag-anak ka naman, makikita yung kalagayan mo sa palagay mo. Yung anak mo, mamamatay ng gatas. Ganun yung Yung bayan ng Diyos, tao ka pa. Sabi nga sa'yo, pagkain sa nasasayang, nabubulok lang. Kahit sa mga karinderya, tinatapon lang nila yan. So, observe. Yung gusto ko sabihin, dito si Kuya Edgy. Mag-observe ka. Sino dito? Kasi konti pa tayo. Pero sino dito nakita naman yung baby na matay sa gutom? Wala. So ngayon, ayun na yung aral para sa'yo. Nasabi ko na yung point ko. Observe how God is faithful in His providence. Sa Tagalog, observehan mo, Diyos, may namatay ba talaga sa taong sa gutom? Actually, si Norby yung wala daw eh. Kasi talagang, kaya nga sinasabi dito, mga ibon nga eh. Napakatalino ba ng ibon? Hindi, ang gagawin nila, maghahanap lang sila ng pagkain kung saan-saan. Nakakakita. Bakit? Kasi sapat ang biyaya ng Diyos. Walang lugar na talagang puro ibon na talagang nagkasiksi. Hindi eh, lawak pa nga ng. Now, sa wildlife, minsan sila nagkakainan, okay? Hindi tayo gano'n. Pero, sabi lang dito, behold, pagmasdan mo kung paano ang Diyos ay nagpo-provide para sa kanyang mga creature, lalo na sa kanyang mga anak. Amen. At pag marunong ka niyan, madali mag-set ng priority. Hindi ka natakot. Kasi si kuya ganyan nga eh. Ganito lang ang trabaho. Pero 5 anak. Paano nangyari yun? Ewan ko. Magkasyahin yung ano meron. Diskarte. Tulungan. Amen? Amen. Yun. So, problema kasi ito, diba? Nag-worry. May ganun ba? May ganun. Kasi hindi ka umaatin eh. Minsan, hindi ka nag-observe. Kaya hindi ka nakapag-observe, hindi ka umaatin, hindi mo kilala yung mga tao, ano yung testimony nila. Minsan, nag-testimony na pala. Ganito pala nangyari sa buhay ni kapatid na ganyan. Dati, ayun, pastor, may mga din yun, mga kwentong, di totoo talaga kasi kinukwento din ng iba eh. May pastor na nag-mission daw. Ang dala lang eh, talaga pangkain lang. Ginawa niya, dahil marunong siya maggawa-gawa, nakiusap lang. Wala pong pambayad sa inyo ngayon, pero marunong akong magganyan. Pwede ba, alam niyo yung mga special, di ba? Ang dami ng special na bakante sa palagi niyo. Pag nag-pray ka, sigiling ka agad yan. Hindi na ngayon ginagamit. O sige po. Kumita ng konti, pangkain, nakabayad, bandang huli ngayon, pinagpala na. Kung di mo alam yun, wala kasi, di ka mati, di ka niniwala, mumukbuk ka lang dyan sa isang kanto, panay games, hindi ka nag-observe. So, hindi mo din ma-set yung priority mo kasi hindi mo alam. Akala mo wala kang choices. Pero actually, dami pala. Okay, next tayo. Verse 27, ito medyo magkakaparehos na. Sabi dyan, which of you, paibasa nga po sa hanggang 30. Ready, go. Which of you by taking thought can add unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven. Shall he not much more clothe you,
O ye of little faith. So kanina in-address siya pagkain, di ba? Mas importante yung pagkain. Pero natin, importante rin yung damit. Ngayon, yung napansin nyo dito sa verse 27, 25, kanina, yan, 31 and 34, paulit-ulit po yung take no thought. Huwag ka na mag-isip. Huwag mo siya mag-isip. Huwag ka mag-worry. Kasi yung mga ibon, buhay pa rin. Nag-provide ang Diyos sa kanila. Dito naman, damit. Eh, nabanggit na natin ito sa panahon natin. Okay lang eh. Please, bilhin mo na ako kahit 10 piso na lang. Magse-sale pa yon. Kumikita pa ba itong mga to? Kasi sa dami ng damit. Eh sabi dyan, which of you taking thought can add 1 cubit? So isip pa ng isip, may ma-accomplish ka ba? Wala. So yung lilies, basically mga halaman, how they grow, magandang ano to. Paano sila dumadami, paano sila tumutubo. Again, hindi yan nagtatrabaho. Diba? Alam niyo ba yung anong magandang halaman para sa inyo? Pinakamaganda. Ha? Orchids. Nakuha niyo agad Kaya naman, napakamahal yan eh. Pag tinitingnan mo lang, kala mo, nakita mo na sa picture yan, pero pag tinignan mo, ang ganda. Yung isa maganda nga, naalala ko lang, yung tulip. Ganda pala niyan eh. Kaya iba pa. Eh, napakamura lang ng tulip. Parang ano lang yan eh. Parang damo lang yan sa tubig. Rose. Hindi sila nagtrabaho, pero ang ganda nila. Nadadamitan sila. Tapos malalagas na naman yan. Makapalitan na naman. Kinumpara kasi kay Solomon. Kung naalala si Solomon, napakayaman, pati kanya mga trabahador. Sabi doon eh, binanggit doon eh. Mga trabahador, kaya humanga yung Queen of Sheba eh. Ang galing na organization nyo, yung attendance daw ng kanyang mga servant. Ang galing, mga suot pa lang, stoy. Tapos nag-worry ka pa dyan. Eh yung mga grass nga, napakahalaga ba dyan? Tinatapon lang yan, sinusunog lang yan. Tapos ikaw, na anak ng Diyos, mag-worry ka sa susuot mo. Kaya ang point natin dito, recognize the characteristic of right priority. So number 1, take no thought. Ibig sabihin, it will remove worries. Pag naintindihan mo na pag tama yung priority mo, mawawala yung worry. Kasi alam mo na, katulad nga niyan eh, iniisip mo damit, eh yung hindi nag-iisip, di nagtatrabaho, di nadamitan ng Diyos, eh ba't mo isipin pa yung damit? Default na yan eh. Lalo again, pag naglilingkod ka sa Diyos, saka anak ka ng Diyos. Then number 2, under this, accept reality as it is. Ano yung mababago mo at yung hindi mo kaya kontrolin, dapat alam mo. Katulad nga niyang insurance, sabi nga sa inyo, kumikita yung mga insurance, tinatakot lang tayo, eh paano pag namatay ka? Nabanggit ko na sa inyo, parang mafia daw yun eh. Oh, sumunod ka sa amin, kasi pag kawawa yung pag namatay ka, pag namatay yung mo. Ganun yung insurance ngayon eh. Hindi mag-ipon ka na lang, gamitin mo yung pera sa palaguin mo. Kasi worry ng worry. So pero, tanggapin mo kasi may ibang bagay, di mo talaga kontrolado eh, di ba? Matay ka, pero again, kaya kumikita yung insurance, alam nila yung statistics. Pag merong 100 doon, ang mamamatay doon, later na, nagamit na nila yung pera ng mga yon. Kumita na sila. So kaya alam, 1 milyon, pag namatay ako, mag-ako 1 milyon. Kinita na nila yun sa dami nyo, mga worry kayo ng worry. Amen? At kahit po sa tayo, ano bang ina-accomplish natin? Soul winning, di ba? Itong mga false teacher, diyan sila nagbabank eh. Ibig sabihin, dahil yung iba takot, hirapan,
Ayaw nila ng ginagawa natin puro Bible kasi tagal niya bago matuto yan. Kaya gusto nila, entertainment na lang. Alam nila yung tao, madaling bulahin. Basta maganda music, maganda pupunta yan. So, ang sabi ko dito, dapat alamin mo yung hindi mo kontrolado at yung kontrolado mo. So, yung kontrolado mo, doon ka umpisa, doon ka mag-operate. Kasi nang kontrolado mo yung mga bagay na baka mamatay, baka bumagyo, baka lumindol, baka gumuho yung... Hindi mo na kontrolado yun eh. So, accept reality as it is. Ano pa yung mga nakita natin dito? Ito. Isa sa mga nabanggit ko kanina sa inyo, ano ba iniisip ng mga babae na magsusot ako ng luma? Pupunta ako sa church, meron akong type doon, so luma isuot ko. Ano yun? Yung pala, pati yung mga iiksiyan ko kasi palagay ko, mga lalaki, gusto, maiksi. In a way, tama yun, pero in many ways, mali rin yun. So, kaya next point ko dito, kasi sinabi dito, so God clothes the grass in the field. Ang sabi dito pala, sabi sa 29, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Ibig sabihin nito, mas maganda pa yung mga sinusuot ng mga plants kaysa ginawa ni Solomon. So, ang next point dito, again, recognize the characteristics of right priority. Align with what God's defined as good and beautiful. Hindihan nyo ba yun? So, babae especially, yun madalas eh. Ito, pinapadamit sa akin, kailangan nakapalda ako eh. Yung kakompetisyon ko doon sa crush ko eh, naka-short. Short. Baka siya yung mas magustuhan. Again, di mo kontrolado yun. Panalangin mo lang at sabihin mo, ano ba mas maganda? Ano ba sinabi ng salita ng Diyos? Ang sabi sa salita ng Diyos, babae, nakapalda, maayos, malinis, hindi magaslaw. Tiwala ka doon, pag ang Diyos na nagsabi ng maganda, maganda talaga yon. At kasi yung mga parang gusto mo manipulate yung mga tao, kala mo naman, kaya mo. Dami natin na-touch, no? So, recognize the right priority. Priority mo. Tsaka isa pa yan, pag sa love life, ano bang priority mo dyan? Huwag mong panalangin na siya talaga. Nakita mo lang priority mo lang. Gusto mo lang magkasawa, yun lang naman, di ba? Maayos, responsable, paghanda ka na, kayo pareho. Yun lang naman gusto mo eh. So, hindi mo papakilaman yung mga bagay na hindi na binigay sa'yo ng Diyos. Papakilaman yun. So, pag gano'n ang priority mo, basta lang, Lord, basta hindi ako may gusto ko blue eyes or something. Hindi mo ka na mamili. Ano yung priority mo sa pagkakasawa? Maka-Diyos, responsable, makasama mo, hindi ka iwanan, of course. Yun ang priority mo. Hindi maghahanap ka sa dating. Napaka-addict niya mga way, ganun kahit mga Kristiyano Parang mga naghahanap ng specs ng cellphone pare-pareho hala sa cellphone mo yun. Ganun din lalo babae, lalaki. Nahilo ka pa dyan. Yung mga nasa ganyan ang edad ako, ganun, nahilo rin ako dyan Mali nga kasi hindi ako naturuan. Ang daming oras na sayakin mo. Paano kaya mo gustuhan? Ano kailangan kong gawin? Baka ito yung hindi niya gusto. Ano yung tamang sasabihin ko? Ang bihira ka. Hindi kasi tama yung priority mo Set your priorities right. Maglingkod ka lang sa Diyos. Panalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng ganyan. Ang Diyos naman nagbibigay niyan. Siya nakapagsabi, ano maganda, mabuti. So, magiging maayos yung, priority mo. Okay, ano pa? Last na lang for recognize characteristics of right priority. Sa 34, sabi dyan, actually, ito yung conclusion itong chapter, sabi niyan, huwag mo na isipin yan kasi for the morrow, shall take thought of the things of itself. Yung kinabukasan, bahala siya. Hindi ko yung mag-worry, siya mag-worry sa sarili niya. Anong sabihin? Sabi mo nang isipin. At pag alam mo, pag ganun ka na, anong meron ka? Kapayapaan. Hindi ka kailangan isipin yung hindi mo dapat isipin kasi hindi mo naman kaya. Hindi naman binigay sa Diyos yun. Yung point ko doon, this will resort to serenity and peace of mind.
which will then add to your many blessings. So may blessing ka na, kontento ka, sinong bigay sa'yo ng Diyos. Iba kasi dinidisplay pa eh. Alam niyo ba yung iba gano'n, pag may asawa, boyfriend, gano'n, magpapa-party pa yun, baka lang pag-usapan sila, saan kayo nag-meet? Ano ba statistic niyan? Ano bang pinag-aralan niyan? Tapos magpupurihan, pero later, pagtalikod, mag-aasara naman. Naku, pag gano'n ang buhay mo, kaya ngayon, titingnan ko to sina Trump, tsaka sina Elon Musk. Kasi nasa newsfeed ko, mga Kristiyano na daw eh. Gaano ka Kristiyano itong mga to? So, titinignan ko, gano'n, mga 3 asawa. Kapalagay nyo bakit? Kasi pag gano'n, ay, hindi ko na gusto to eh. Bilyonary pa naman ako, alam ka naman ganito lang asawa. Gano'n kasi, walang kapayapaan pag gano'n. Amen? Walang kapayapaan. Kasi hindi yung priority niya ang nakaset sa tama. Imagine mo na si Elon Musk, ngayon, nakikipolitika pa. Ano na namang nito? Payaman, ganun pa rin. Nung nanalo daw sa Trump, yung niya, talagang tumaas eh. Kasi alam ng tao, kukuntsabahan yun. Isang politiko, isang businessman. Pag yung policy ng politiko, pabol dito sa businessman, hindi. Wala tayong alam-alam doon. Wala kasi tayong pera. Hindi tayo tumataya doon. Sila, wala kapayapa kasi hindi, puro pera-pera lang ng mga yan eh. Gusto nyo ba ganon? Laging puro pera-pera. Wala kang tunay na kaibigan. Kaibigan mo lang siya ngayon kasi siya yung presidente. Ganon ang kalakaran po dyan. Ang hirap ng kalakaran dyan. Wala kang kapayapaan. Amen? Diyan pa ba kayo? Ulitin ko lang. No worry priority when we seek first the kingdom of God and His will. Basically, gusto natin marunong tayong may priority tayo tama. And therefore, makakagalaw tayo. Hindi mag-iisip ka parang kanina, mabanat ni Christian, okay dun eh. Mabanat na eh, di ba? Ganun dapat, kulang pa nga yun eh. So yun, so para alam mo yung priority mo, hindi ka na mag-iisip, mag-church ba ako? Eh bakit hindi? Kasi parang nakailan na ako this year, parang sobra na eh. Isip mo pa yun. Number 1, practice pronouncing sound good judgment in determining what is important. Pag marunong ka na mag-judge, yung priority mo, hindi na mahirap mag-set. Kasi alam mo yung importante sa iyo eh. By the way, wag mo ring i-assume na importante sa iba, importante din sa iyo. Lalo tayo mga anak ng Diyos. Marami dyan talagang pera-pera lang, literal. Kaya magpapatay yan, mag-isinungaling yan. Bakit? Dahil sa pera. Laging ganun, madalas. Hindi tayo dapat ganun kasi tagalangit tayo. Yung pera sa atin, ginagamit lang natin, hindi tayo magpatayan dyan, mag-isinungaling dahil dyan. So, practice natin yung magaling na mag-judge tayo, maayos tayo mag-judge para malaman ko ano yung mas importante sa hindi. And then, pangalawa, ayun, alamin mo at ilista mo yung mga importante. Kasi pag nalaman mo kung paano nilista mo dyan, ang dali mong makita eh. Nag-church ba ako ngayon? Ano mas importante? Eh, alam ko na yung Bible eh. Magaganon pa eh. Mas importante itong gala kasi yung gala ngayon lang to. So next week may church na naman. Hindi mo alam ang takbo ng sermon din, tsaka yung hindi mo alam eh kung anong si-series. Hindi mo alam kung ano yung mawawala sa'yo. Eh paano kung minahal mo na yung gala? Hinga. Pwede kang mabago yung puso mo. Hindi mo alam yon. At pag pinagpalit mo na, mas madaling mag-absent pag umabsent ka na last week. Tama ba? Eh, umabsent nga ako last week eh. Ngayon pa. Kaya i-determine mo agad yung importante sa'yo. Again, nakakagala rin naman tayo kahit ano ka, may iba pang araw eh. Kahit mag-church ka, talk ba kayo pag nasa church? Mayroon pang 6 days. Eh, aral yun eh. Ilang gala ba kailangan mo? And then, number 3, observe what or how God, ito yung maganda point actually dito, observe how God is faithful in His providence. Tingnan mo, behold, how ang Diyos ay nagpo-provide sa mga taong to, sa iba.
Lalo sila yung mga tanda na nakaraos na. Ganun yan, mga nagkwento yan, ganyan. Dati kala ko mga lokohan yan mga yan. Pero pag panay ganun, siguro totoo yun. Palagay nyo, totoo kaya yung pag ganun ng ganun. Ako, ito lang po ang trabaho ko, pero nakapagpatapos ako. Totoo kaya yun? Ang dami nagkukwento niyan eh. Totoo yun. So, observe how God is faithful in His providence. Number 4, recognize the characteristics of right priority. Ito medyo maraming sub. It will remove worries, accept reality as it is, align with what God defines as good and beautiful. Nabanggit ko ba kanina yun? Okay, align with what God, alamin mo kung ano yung sinabi ng Diyos na maganda at hindi. Para hindi ka, kailangan i-maintain ko yung aking shape. Hindi na ako sexy, hindi na mamahalin ang asawa ko. Kung yung ganun klase yung inasawa mo, baka nga. Pero kung hindi mo kailangan mag-worry. Huwag ka na masyadong magpa. Pero, pwede ka magtiwala na hindi mo kontrolado yun, tiwala ka lang sa Diyos. Gawin mo yung dapat mong gawin. Last! Ito na. 30 and 32. Sabi niya, wherefore, ganun nga, if God clothed the grass of the field, which today is in the morning, nabasa natin yan kanina, di ba? So, pinasok niya ang Diyos. Doon ka magtiwala. Kasi siya yung nagbibigay, nagdadamit, nagme-maintain. Yung mga naniniwala na ang Diyos, iniwanan na yung creation niya. Create niya lang, di ba? Bahala na kayo dyan. Actually, hindi. Kung hindi niya mine-maintain niya, may sira lahat yan. Kaya ang Diyos, nakikialam pa rin siya. Hanggang ngayon. Sa atin mismo, kaya nga tayo nag-pray, Lord, paggalingin mo kung bakit tayo nag-pray. Kasi siya magpapagaling eh. Hindi tayo iniwanan. Ngayon, dito sa point natin, ang Diyos ang nagdadamit. Nandito naman, ang sabi dito, itong Gentiles, ang representation po ito yung mga walang pakialam sa Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. So, yung mga Gentiles nga, nakita mo naman, pagkain din naman sila, buhay din naman sila. Kung anak ka ng Diyos, kung palagay mo, hindi alam ng Diyos na kailangan mo yun, o alam niya? O yung alam niya, ano gagawin natin? Let God define the best for your life. Yun yun, hindi kayo magsasabi, Lord, ito ang kailangan ko, bakit wala? O ba't hindi nangyayari? Nag-church na ako ng 2 buwan, hindi pa ako milyonaryo. Hindi ba nawala yung problema ko, yung cancer ko, hindi nawala. Ang Diyos ang magsabi sa iyo noon, kasi alam niya lahat, alam niya lahat. He created everything, He knows everything, especially yung needs mo. By the way, pag nangihingi ka, ang Diyos na nakakalam ng kailangan mo, tsaka yung gusto mo, di ba? Madalas yung needs and wants. Though again, yung wants sa King James, kailangan din yun, okay? Kasi sa panahon natin, yung needs, kailangan, yung want, gusto mo lang yan. So, alam ng Diyos yun, hindi lahat yun ibibigay sa'yo. Amen? Gusto mo model. Gusto mo pangasawa. Lord, gusto ko yung modelo. Magastos yan. Kaya yan maganda kasi ginagastos sa mukha niya. Kaya mo ba yun? Hindi mo masama din makaharap ng gano'n, di ba? Kung alam ng Diyos na kailangan mo yun, para doon ka. Pero madalas sa hindi po, hindi mo gugustuhin dapat yan. Alam niyo ba yun? Ikaw, Mark, nangahanap ka ba ng gano'n? Yung muse, ganyan. Mga muse, mga cheerleader. Gusto mo ba yung gano'n? Physically, gusto natin, pero pag nag-compute ka nga, ito yung gastos ko, ito yung kailangan kong gawin, ito yung expectation yun sa'yo. Mga loko-loko din yung mga yan. Bastusin ka pa yan. Gusto mo yun? May expectation sa'yo. Hindi ko na banggitin lahat, pero gano'n, maraming expectation. Hindi mo naman kaya, hindi mo naman kailangan. Bakit mo ipipilit sa Diyos? Lord, siya yung gusto ko eh.
So, yun lang po natin dito. Number 5, let God define the best, what's best for your life. So, para yung priority mo maayos, hindi ka mag-expect ng sobra-sobra. Kasi pag priority mo yung ganito yan, kaya mo talagang magmayaman, sabi natin matalino ka, ganyan. To a certain degree, matalino ka. Para maging milyonary ka, for example, ganito yung oras na idalagak mo sa pag-aaral. Nakuha nyo? Nakakompute nyo yun, di ba? Alam mo, pag medyo binawasan mo yun, medyo bawas ka rin. Hindi mo makuha yung talagang posisyon, di ba? Na pwede mo makuha pag talagang hindi ka na nag-church. Ano gagawin mo ngayon? Priority. Ano mas importante sa'yo? Totoo yun, pag ikaw manager ka o gano'n, talagang malaki yung leverage yan. Laki ng sweldo, may control ka, pero may control din sila sa'yo. Maniwala ka. Pag ikaw medyo manager na, ang iba expectation sa'yo, hindi, yung expectation sa'yo, pag sinabi nung nasa taas, oo kaagad ha, kasi manager ka eh. Ganun agad yun. Talaga mo, makakaano ka ba dyan? Basta-basta. Kahit sa mga religious group, pag hierarchy yan, sa palagay mo, ito'y nabasa ko sa Bible, Pope. Pari ka. Ito'y nabasa ko sa Bible, Pope. Tuturo ko to ha. Hindi pwede yan. Bawal pala yung idol, Pope. Hindi ka pwedeng magano doon. Hawak ka doon sa leeg. Intindihan nyo? Nandiyan pa ba kayo? Amen. So, paano masaset yung priority natin sa buhay? Na tama, Actually, nag-umpisa lang ako sa inyo eh. Yun nga sabi ni Christian, attend ba ako? Hindi. Magbasa ba ako ng Bible? Hindi. Pero ikaw, di kami nag-aano sa prayer natin. Binabasa mo pala yun. Eh, minsan maganda makita ka rin namin doon. Ano ba naman yun? I pray, tapos. Encouragement din yun sa iba. Tapusin ko na to. Paano ka? Pag nag-priority, nandiyan mo yung title, medyo no worry priority. Pag ang priority mo daw maayos, according to the will of God, hindi mo na kaya mag-worry. Doon ako, nag-worry pa rin ako. Minsan napaparinig si Stephen. Gusto ko talaga doktor eh. Hirap na nga tayo magbayad ng credit card. Doktor ka pa. So, gusto ko rin niya kung meron. Yung pray ka din. So, pero hindi ako nag-worry kasi nga, alam ko din naman na pag naglilingkod na ako sa Diyos, siya magpo-provide. Pag hindi ka provide, hindi para sa akin yun. Ganun kasimple yun. Baka hindi niya gusto yun, hindi mo kailangan yun, kala mo lang kailangan mo. So yun, so hindi ka na mag-worry. Paano pinapressure ako ng anak ko, ng boss ko, nangyayari yan eh. Ano ba priority mo? Ganun na. Babalik ka na sa priority ko. Yung iba, makinig. Yung ibang style, ganito yan. Kukulitin ka para makuha nila yung gusto nila sa'yo. Tama, hindi. Yun ang style. Kahit saan. Sige na, kailangan ko ng kasama ngayon. Church ka pa dyan. Kailangan ko kasama na. Samahan mo na ako. Nakakulit pa niyan. Nakita mo yun ang ganon? Parang magusto niya yung magukuha niya yung gusto niya sa'yo. Pag nakalista yung priority mo, sinong gusto kong i-please ngayong Sunday? Ang Diyos o yung bangkada ko? Ang linaw na yan. Number 1 kunwari lang yung Diyos. Dapat naman nandun siya. O yung bangkada mo na after ilang buwan, baka di mo nakilala. Sige nga. So, madali. Pag marunong ka na mag-pronounce ng judgment, inalam mo na sino mas importante, tinanggap mo na yung mga bagay, hindi mo. Yung ibang bagay na hindi mo control. Pastor, yun lang kaibigan ko. Sabi sa'yo. Ibig sabihin, susunod ka rin sa kaibigan mo dahil siya lang kaibigan mo, ganon. At may mga ganyan, bata pa, makilala akong ganyan, di na kita kaibigan. Di wag. Kung maayos kang tao, yung mga tao pa ang lalapit sa'yo.
Actually, default nga yan eh, pag maayos yung tao. Oh. Paguntugin ko kayo dyan eh. Ang usapan nyo? Focus kayo. Wala tuloy ako. Doon sa... Ayan, so inaano ko na eh, tinatali ko na eh. Yan, kung yung priority mo nakasulat sa bato, parang ganun, hindi na mahirap eh. May nangulit sa'yo ngayon. Anong gagawin mo? Hindi, pasok kulit talaga eh. Ano yung katabi ko? Eh, masaya to eh. Pwede yung gawin mamaya yan. Meron tayong nakaalat lang sa preaching. Ang mag-aral, yung importanteng bagay, makuha natin sabay-sabay. So, pag dinetermine mo yon, maayos yung priority mo, in-observe mo yung faithfulness ng Diyos sa iba at sa'yo rin. Ngayon ka pa magtatampo, ngayon ka pa kino-compromise yung pag-aaral mo, yung church, or baliktad, yung church sa pag-aaral, church sa love life. Ngayon ka ba tatalikod sa Diyos na sino po tate, Diyos o love life? Ibibigay niya nga sa iyo lahat yan, sabi doon, pinaka-ano natin eh. Unahin mo lang kaharian ng Diyos. So yung kaharian ng Diyos, yung mga bagay patungkol sa Kanya, at kinikilala mo siyang hari doon. Pag hindi mo siya kinikilalang hari, binabaliwala mo na siya, hindi mo inuuna yung kingdom niya at siya at yung kanyang gawain. Pinagpalig mo sa love life mo. Yung love life mo pala, pag inuuna mo ang Diyos, idadagdag lang sa iyo lahat yun. Like ng pera, ano pa, katayuan sa buhay, dadagdag nga lang sa iyo eh. So, unahin mo lang yung kalooban ng Diyos. Parang simple lang to na ano eh. Gusto ko kasi mangyari ngayon, maano talaga yung iba na medyo nahihirapan pa. Pasto, kaibigan ko to. O ngayon, alam, pwede kang bigyan ng Diyos na mas maayos pang kaibigan. Actually, sa church nga, automatic na tayo magkakaibigan dito eh, in many ways. Eh, basta di ako pinakutang eh, demand ka naman eh. Ikaw ba, pwede ako mag-demand sa'yo ng gano'n? O, ayun, kasi sabi ko, pag hindi ka maayos yung priority mo, minsan, ang Diyos mismo, nagde-demand ka ng di tama. Hindi tama yung priority mo. Nasa nakaulitin ko lang practice pronouncing judgment. In determining what is important, determine or list the important things in life in order of importance. Mga practical advice to, pero nakuha natin sa Bible. Observe how God is faithful in His providence. Okay? Basta hindi ko pa alam yun. Bakit ko ilalagay yung Diyos dyan? Hindi ko naman alam yun. Mag-observe ka sa iba. Yun ang kanilang... Baka nabanggit ko ata ng Thursday yun. So, sinasabi rin ng iba yung kahit atheist, alam nila na iba si Jesus. Hindi yun hindi natin sinasabi yun dahil Kristiyano to kaya pinupuri yung Kristiyano, si Jesus kasi Kristiyano ka, yung si Muhammad, yung Muslim, pinupuri. Hindi, mga unbeliever yung nag-observe nun eh. Na-observe nila, after Jesus ay nag-minister sa earth, nagturo, na iba yung takbo ng history ng buong mundo. So, na-observe mo, paano kung di mo alam yun? Ngayon, alamin mo eh. Di naman natin totoo. Di patunayan mo hindi totoo. Kasi pag nag-nutshot ka na dyan, wala kang pakialam dyan eh. Yun ang katotohanan, i-ignore mo ba? So, yun number 4, recognize the characteristics of life priority. And then, last natin, let God define the best for your life. Alam niya lahat. Alam niya yung kailangan mo, di mo kailangan, medyo kailangan mo lang. Ito na, define na natin. This is the will of God. Paano napunta? Ano yung gusto talaga ng Diyos? Dahil panandalian lang naman ng earth. Ano yung gusto niya ng Diyos? Ultimately, naalala ko si Peter Tanchi, gano'n na naman. Parang puro lang eh. Alam niyo kung gusto niya talagang kaligtasan ng mga tao yun. Pero hindi niya alam yun eh. Sabihin niya agad. Dahil lahat tayo anak ng Diyos. So dapat alamin natin ng kalooban ng Diyos. Pati ba sabihin sa amin? Kasi yan eh, ang tawag dito. Iwas pusoy din yung mga yan eh. Hindi sasabihin yung, kasi hindi nga rin alam. Kung sana walang baptist doon, hindi ko alam. Kasi abante, malamang doon.
So, anong kalooban ng Diyos? Yan ang tanong. May kinalaman sa lahat ng sinagsabi natin kahit di natin nabanggit na masyado. Kanina nabanggit ko sa mga previous. Ano yung gusto talaga ng Diyos? Panandalian lang ang buhay dito. Anong gusto niyo? Magpayaman ka? Magpapogi ka? Magpasikat ka? Pasikatin mo yung baptist? Ganun ba ang gusto ng Diyos? Ano? Para saan? Para saan? Para maano sila? Para maligtas. Yan ang kaya tayo din sa church, diyan tayo naka-angkol. Kung walang kinalaman sa kaligtasan, ba't nag-uusap pa tayo ng mas maging mabuting para sa kaligtasan din. Kasi iba, pag hindi tayo maayos na obserbahan, yun pa lang, mata-turn off na. But still, yung basic, pinapangaral natin. Kaya ito lang, ito na kalooban ng Diyos. Maligtas sa mga tao, pag ligtas ka na, maligtas na yung iba. Ganun lang kasimple. Pag wala dyan yung priority mo, laglag ka na. Ba't kailangan mag-church? Nag-soul winning na ako. May mga ganyan na tanong, paano sa mo ilalagay pag naligtas na? Kung wala kayo po point, bahala ka na ulit ha. May mga ganun kasi hindi marunong may kilala akong ganun eh. Binibida rin nag-soul winning sila. May okay naman, sana naligtas ngayon. Pagkatapos nung wala sila may point na church kasi nga kami, umalis kami doon kasi mas magaling kami sa kanila hindi makapag-stay sa church. So kaya ngayon ginagawa na dito, bakit tayo nag-establish ng church, tuloy-tuloy ang aral, hindi madali yan. Ako pwede ako mag-soul winning na lang din, hindi ako pastor, di ba? Pwede naman, di ba? Ba't nag-church tayo? Binibuild natin ng church. Ayun, sa kaligtasan. Basta soul winner ka na nga paano mo tuturo sa iba yun? Lahat po ng business muna tayo, may plan of continuity yan. Di makabenta ngayon, kumita ngayon, then tapos na. Hindi. Kung may binibenta ka ng cellphone, gusto mo, every year yan, hanggang katapusan ng mundo. Yan ang pinakaral namin sa accounting. So, sabi doon, ina-assume natin na yung business na yan, hindi mo alam kung mag-continue, pero yun ang assumption mo. Ganun tayo. At dahil na-assume natin na buhay pa tayo next year, kung ano man yan, next month, next decade, tuloy-tuloy ang soul winning, pero tuloy-tuloy din pagtuturo. And therefore, tuloy-tuloy din yung church. Tuloy-tuloy yung pag-aaral. Pero pinaka-ano lang talaga dyan, gusto ng Diyos, maligtas tayo kasi saglit lang tayo dito. Saglit lang po tayo dito. At ang earth mismo, basta billion 65. Wala pa 7,000 years ang mundo, sabi sa Bible. Magtatapos din to. Ang gusto ng Diyos, priority natin, kaligtasan ng bawat isa. As much as can be. Yun yun. Kaya pag walang kinalaman dyan yung priority mo sa buhay, magulo yan. Inferior yan. Kaya dapat i-anchor natin. So, conclusion natin, So, parang objective natin, let us not be hindered or crippled by needless worrying. Huwag ka na mag-worry. Tingnan mo yung listahan mo. Ano unahin ko? Ito pala yung priority ko. Ito yung mas importante sa akin. Dahil ito yung goal ng Diyos at ako din. Dahil minahal ko rin yung gawain ng Diyos. So, di ka na mag-iisip, di ka na mag-worry. Baka wala akong kainin. Baka di makapag-anak ko, baka hindi top 1, baka hindi makapasok sa Ateneo, kung naman yan. Baka hindi mag-scholar. Baka magkasakit. Baka hindi ka magkabahay. Anong gusto mo? Anong worry niya pa? Hindi ako magkaasawa, yan. Hindi ako magkaanak. Ang Diyos nagbibigay ng anak Kung wala, di wala. Pero default yan, halos meron yan. Baka magkaanak nga ako, baka hindi naman successful. Ikaw paano successful naman? Define success. Ikaw ang tingin nga ng Diyos sa isang soul winner na hindi naman milyonaryo, mas mataas pa Bakit na mag-set ng goal na ikaw lang nag-set na hindi naman gusto ng Diyos? Amen? Hindi ko pa rin may tali So, sige. Ito lang tayo sa single verse ito.
Hanapin mo ang kalooban ng Diyos, kaharian niya, tsaka yung mga bagay na patungkol doon. And His righteousness. Yun pala yung priority. Paano mo makuha yung righteousness? Right. Yung mga tama. Ganun naman, aral. Mag-church ba ako? Hindi. Pastor, next week, meron pa naman yan. Tsaka nakailang taon na ako, nakadalawang taon na ako sa church eh. May righteousness na ako. Pero hinanap mo ba yun kung wala ka ngayon? Hindi. So makakaasa ka ba na baka lahat ng blessing sa'yo? Hindi rin. Makaring mo, tsaka worry ka na, parang may mga... Ako may time din na nawala rin ako sa church. Mga ilang linggo lang yun, siguro. May mga pinuntahan ako ni Pastor eh. Kinabahan din. Ganun ako, pag nawala kayo, kinakabahan ako. Hindi sa sarili ko, para sa inyo, una. Kasi ganun talaga ang... Sorry, napa-extend ako konti. Ganun talaga yun eh, kasi naputol, di ba? Ganun, so kinakabahan na ako. Alam ko, parang bumibilang lang yan. Pag hindi ka umatid ng isa, dalawa, parang ano lang yan eh, parang na-knockout ka. Nasuntok ka, di hilungan. Merong mga ganun, di ba, na-knockout ng isa, nanalo pa eh. Kasi alam mo, sa tsambahan din yan eh, di ba, siya na-tsambahan nga eh. Pag nag-give up ka na, wala na, talo ka na. Eh, nasuntok ka, spiritually. Kung ano man yan nakatisod sa'yo, ayoko na mag-charge. Kasi napagalitan ako. 1 linggo. 2 linggo. Darating yun, baka umabot ng knockout na yun. Ligtas ka man, ang hirap mo na ibalik sa church. At ang masaklap nito, pag inalam mo talaga, kaninong kasalanan ba yun? Yun nga, sabihin mo, kay Pastor kasi ganyan eh. Kung makatotohanan ka na masabi mo talaga yon, sige. Pero hindi ako ano doon, hindi talaga. Dahil nangyari sa akin yun, nagtapat lang ako sa Diyos. Ko, nakipagpatas lang ako sa Diyos. Kung napagalitan ka man, lahat naman tinatamaan eh. Di, sige, kung talagang sa palagay mo, hindi ma-action, pastor na to, pumunta ka sa ibang church. Sige nga, baka mas malala pa doon, o pareho lang, o ba't ka pa umalis? Kami dito, wala kaming gusto ditong pasa, kabubutihan nyo lang. Naintindihan nyo ba yun? Kung duda ka doon, alamin mo, patunayan mo. Ngayon sa palagay mo, ganun na talaga. Nakaraos na naman ako So, anong priority natin? Hindi na mahirap to actually. Pero medyo lumalin tayo sa iba kasi nga, daming nasa isip ko din. Nag-worry din ako. Mamisa, nag-worry din ako sa inyo. Nangihinaya ako bawat isa sa inyo na matisod lang, may inisip, nag-overthink, na wala na, sayang. Nakapanghinayang pag gano'n, medyo na minsan na ano rin ako eh. Pero yun, in-apply ko rin sarili ko rin ito. Hindi ko kaya yun eh. Hindi ko nakontrolado yung mga tao. Hindi ko alam yung si Santa, na-inlove lang ko kanino. Hindi ko kontrolado yun eh. Kung kaya ko lang, habang andito siya, tuloy salita ng Diyos, bahala siya nung anong makukuha niya doon at i-apply niya, paglalaban niya. Ganun lang. Hindi Santa, ganun si Jamie, lahat kayo. Lalo mga lalaki. Kung lalaki kasi ano yan eh. Talaga pag namili tayo, nanindigan, yun na yun eh. Basta alis na ako dyan! Kahit ano mayari. Kahit in the back of your mind, sayang naman yung ano. Okay, so tapusin ko na. So, let us not be hindered, crippled, needless worry. Huwag ka na mag-worry. Kung alam mo na yung priority mo, binasahin mo, parang programming lang yun. Balik ka ng balik doon sa priority mo. Kung ano yung mga bagay na may kinalaman sa priority mo, yun ang gagawin mo. Hindi ka na mag-worry. Na mawalan ka, madabawasan ka. Kasi nakaset na yung priority mo.
Pag may bagong bagay, hindi. Kaya nga dapat gusto ko tulong mag-program pero pwede naman yan sa utak nyo lang. Hindi ba? Anong priority natin? Anong priority? Ang Diyos. Anong priority ng Diyos? Maraming bagay yung alam lang natin sa buhay na to. Kaligtasan, and then yung righteousness. Pagligtas ka na, naglilingkod ka at maayos, nakaka-honor sa Kanya. Kailangan bang yariin si Peter Tanchi? Kasi nakakagulo yun eh. Ngayon, binibida siya ngayon doon. Every year pala yan. Kaya, sila yung andon, ang dami nalilito. Kailangan natin ganun para mag-isip yung iba. Again, yung mga nag-search talaga ng katwiran. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong salita. I pray na kayo pong nakita namin yung priority. Hindi naman napakahirap. Actually, basahin nga lang namin itong Matthew 6. Pakalinaw na kailangan namin unahin kayo, yung kingdom, yung righteousness. Mga bagay na minsan ay nag-worry kami, dadagdag nyo lang pala. So, tapos ang usapan. Pero tulungan niyo po kami dahil totoo ang labanan din. Mga kabataan, Panginoon, even mga bagong Kristyano, niloloko kami sa labas, na kesyo may iba pang dapat yung priority, na malino yung priority na gusto niyo, Panginoon, pero minsan nasa side na kami, hindi dadagdagan, binabawasan, pinapadelay, Panginoon, yung paglago namin. So I pray, we set our priorities right, especially sa bagay ito, Lord, magkakaroon kami ng peace and rest and peace of mind, serenity, dahil nakaset na po hindi tapos na yung aming pag-set ng priority. Inalam namin ang gusto nyo and then sinunod namin. So, salamat po, Lord, again, kayo pong para sa bawat isa. Sa bagay nito, Lord, ay again, minsan kailangan ulit-ulitin. Pero napaka-importante nito. I hope nakuha namin. Malayan nyo din namin kakainin, Panginoon. Salamat po dito. Fellowship ang mga aming mga afternoon service din, Panginoon. Practice on winning. Upcoming activities. Yung matagumpay ito, Lord. Lahat ito ay nagpupuri naman sa iyo. And then, contribute again sa priorities namin na nabanggit kaligtasan, ibang tao at righteousness yung Panginoon. So, ilangan po lang kayo natin. In Jesus' name we pray. Amen.